Magandang hapon po. Aurora na ang hinahagupit ngayon ng Super Typhoon Pepito. Ramdam din ang lakas ng bagyo sa Nueva Ecija. At mula sa Bungabon, nakatutok live si James Agustin. James. Pia Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay malakas na buhos ng ulan at pagbugso ng hangin yung nararanasan natin. Dito po yan sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija. Ang kalapit na lalawigan nitong Aurora, sinagupa rin ang pagdating ng Super Typhoon Pepito sa ikalawang landfall nito sa bayan ng Dipakulaw ngayong hapon. Umabot sa resort na ito sa Dipakulaw, Aurora ang mga alon habang nananalasa ang Super Typhoon Pepito. Walang tigil din ang malakas na hangin at ulan sa Baler. Maulan din kanina pang umaga sa Dilasag. Cyclone warning signal number 4. Sa San Luis, mahigit 400 pamilya ang lumikas. May forced evacuation din sa Dinalungan. Sa Bungabon, Nueva Ecija na may 5 flood-prone barangay, malakas ang hangin at pabugso-bugso ang ulan mag-alas 2 ng hapon. Nagtumbahan ng ilang karatula, may tumagilid panten. Nasira ang isang tindahan. Nilipad din ang mga lona. Sa isang perya, kusang umaandar ang isang ride sa lakas ng hangin. Nag-ikot ang isang fire truck para balaan ng mga residente. Ilang residente rin ang abala sa paglikas. Baka mamaya hindi na makapaghahakot pagka malalim na tubig. Kaya inuunahan namin. 13 barangay naman sa Cabanatuan City ang binabantayan. May mga magsasakang minamadali na ang pag-ani ng mga palay. Kawawa naman po yung palay, kaganda ng palay. Kahit na pa po gusto po namin simpang. Tinitiyak din ng iba na protektado sa bagyo ang kanilang bahay. Sa Candaba, Pampanga, ilang residente na rin ang nagtali o naglagay ng pabigat sa kanilang mga bubong. Ang MDRMO nakaalerto na. Samantala, balik dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, may mga nagsilikas na rin ng mga residente sa mga bayan ng Gabaldon, Peñaranda, maging sa Cabanatuan City. Yan muna ilitas mula dito sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija. Balik sa Iban. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, James Agustin. Hindi lang panahon ang nagsungit sa Quezon dahil sa bagyo, kundi pati dagat na humampas sa ilang coastal area sa Polillo. At mula sa Quezon, nakatutok live si June Veneracion. June? Pia, sa buong probinsya ng Quezon, kabilang itong aming pwesto dito sa Tagkawayan ay umabot na sa mahigit 100,000 ang mga residenteng nagsilikas dahil sa bagyong Pepito. Mahigpit ang bili ng provincial government, Pia, na makakabalik lang sila sa kanilang tahanan kapag wala na raw umiiral na tropical cyclone wind signal sa kanilang lugar. Hinampas ng malakas na alon at hangin at ulan ang tabing dagat sa Polillo, Quezon. Nilamon ng tubig ang isang kalsada. Ang pag-alsa ng dagat na ilang araw pinaghandaan, nagpabaha sa ilang lugar doon. Sa taya ng provincial government ng Quezon, umabot sa 5 talampakan ng alon na humampas sa dalampasigan. May ilang residente hindi lumikas para bantayan ang kanilang mga bahay. Sa Tagkawayan, Quezon, nag-ikot ang mga pulis sa mga kritikal na lugar. Nang lumiwanag, dama pa rin ang lakas ng hangin dala ng bagyo. Sa gitna ng ulan at hangin, nagpa-rescue ang mag-iinang ito dahil baka mawasak ang kanilang kubo. Bali na po kami dito na lang, mga bata na lang importante, maliliit pa pati. Sa isang liblib na barangay, nirespondihan ng isang lola at dinala sa ospital. Sa highway, ilang puno ang nabuwal. Naging maagap ang pagpapalikas. May mga napunta sa mga eskwelahan at iba pang evacuation center. Ang iba, sa kapilya gaya nito pansamantalang sumilong habang may bagyo. Kasama po namin ang Panginoon Diyos kahit may bagyo man o hindi, dito kami at mas safe kami dito dahil sa chapel po kami na nag-evacuate po. Ang bilin po ni Governor Dr. Helen Tan sa mga LGU, sa mga MDRMO, hanggang hindi po binababa yung signal ay hindi po sila pababalikin doon sa kanilang mga tahanan. Sa Sariaya, isinara ang Lagnas Bridge sa Maharlika Highway na papuntang Bicol. Mahina na raw kasi ang pundasyon nito kaya delikado.
Pia, ngayong maski paano bumubuti na yung panahon sa malaking bahagi ng Quezon, ang tanong na ilan ay mapasok na kaya o may pasok na kaya yung mga estudyante bukas? Ang sagot dyan ng provincial government ay pinapaubayan na lang nila sa mga LGU ang pagpapasya tungkol sa usapin na yan. Pia. Mag-ingat kayo at maraming salamat, June Veneracion. Kabi-kabila ang pinsala ng bagyong Pepito sa Catanduanes, lalo sa bayan ng Panganiban kung saan ito unang naglandfall. Pinakamalakas daw itong naranasan doon, ayon sa kanilang alkalde. Nakatutok si Jonathan Andal. Maliwanag pa lang kahapon, hanggang pagkagat ng dilim, hindi pinatahimik ng Super Typhoon Pepito ang Catanduanes. Sa bayan ng Panganiban naglandfall ang bagyo kagabi. Nang lumiwanag, tumambad ang lawak ng pinsala. Daang-daang bahay ang wasak. Isolated sila dahil walang signal at kuryente at barado ng guho ang mga kalsada. Paubos na raw ang pondo ng munisipyo at ngayon pang 2 araw na lang ang natitira nilang family food packs. Any day, itong mga parating na araw, pwede na po kaming makaramdam ng kakulangan sa pagkain. Mamarapati ng national government, na mapansin po kami rito, malaking tulong po yan sa amin. Bugbog sarado rin ang Karamoran, sira ang maraming bahay at kubo, halos tuklap din ang bubong ng isang covered court. Sa Bagamanok, isang bahay ang nasira ang bubong kaya pinasok ng tubig. Bahay man, poste o simbahan, kahit presinto, hindi sinanto ng bagyo. Sa Virac, walang panama sa bagyo ang mga poste at puno. Sa pagbuti ng panahon, maraming lumikas ang nag-uuwian na. May iba namang nanatili. Yung bahay namin talagang wasak siya, hindi siya napitirahan. Sa Higmoto, bumaha at humambalang sa daan ang mga natumbang puno at bahagi ng mga bahay. Sa Viga, mismong Emergency Operation Center nila ang napuruan at nasira. Ganyan din ang sinapit ng maraming bahay roon. Baha rin sa ilang lugar. Sa bayan ng San Andres, isang buntis ang tinulungang mga anak ng mga otoridad. Maayos na ang lagay sa ospital ng mag-ina. Ang paghupa ng unos, umpisa na rin ang pagbangon. Kabi-kabila na ang clearing operations, gaya sa San Miguel na napuruhan ng mga landslide. Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, 6 na bayan ang pinakanapinsala, 5 bayan ang isolated. Dagdag ni Cua, 3 truck na may 6,000 family food packs ang nasa Tabaco Port na pwedeng lumarga oras na ma-lift ang no-sale policy. Kanina, kausap ko si Regional Director Norman ng DSWD. They will be using C-130 na naka-allocate sa atin ng 10,000 food packs for Catanduanes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Napuruhan din ng bagyong Pepito ang iba pang lugar sa Bicol. May nasawi pa dahil sumabit sa lumaylay na kawad. Mula sa Dayan, Camarines Norte, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Ivan, sa pag-alis nga ng bagyong Pepito ay isa ang naitalang nasawi dito sa Daet, Camarines Norte. Magdamag ganito nagparamdam ang bagyong Pepito sa mga bayan sa Camarines Norte. Ang tindahang ito tinangay ng hangin. May mga alagang baboy na itinali sa gilid ng kalsada. Tumaas ang tubig sa dagat, higit na malakas at malaki ang alon. 6:30 ng umaga, ganito pa rin kalakas ang ulan at hangin dito sa Camarines Norte. Ang kinakahinga na lang na maluwag kahit paano ng mga otoridad dito ay hindi nangyari yung pinangangambahan na 2 to 3 meters sa taas ng storm surge. Sa Bagasbas Road sa Daet, tumumba ang posting ito dahil sa lakas ng hangin at ulan. Ilang sasakyan ang dumaraan pa rin sa ilalim nito para di na umikot na malayo. Pero isang lalaking nakamotorsiklo ang patay matapos umanong sumabit sa mga nakalaylay na kable. Sugatan ang angkas nito. Sa aming paglilibot kasama ang Daet MDRRMO, ilang nakatumbang puno ang aming nadaanan. Pinagtulungan na lang namin itong maitabi. Ilan sa sinakluluhan ng rescue team ang isang buntis na malapit na mga anak.
Ang ilang evacuee kailangang ilikas ulit dahil sa pinasok ng ulan ang evacuation center. Yung mga yero is baklas na. So, pagpasok namin po doon sa area mismo ng building is baha na. Dinala ang 4 na pamilya sa Lourdes College. Naroon ang hindi bababa sa 100 evacuees. May ilang senior citizen at binatang may leg injury. Malakas po ng hangin, saka yung kalabog po. Medyo natatakot din po kasi may pasyente po ako. Nagka-landslide naman sa isang kalsada sa Tiwi Albay, kaya tanging motorsiklo lang ang nakakadaan. Ivan, nakatakdang mamahagi bukas ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga napuruhang residente. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Camarines Norte. Ivan? Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. May pagpapalikas na sa mga landslide-prone area sa Baguio City. Pero ang mga turista roon, tila di alintana ang bagyo. Nakatutok doon live si Darlene Tay. Darlene? Pia, naka-red alert yung buong Baguio City kaya kanina nag-ikot yung local officials para inspeksyonin at bigyang babala yung mga residenteng nakatira sa landslide at flood-prone areas. Maulan man sa Baguio City na nasa signal number 4, dagsa pa rin ang mga turista. Since na 60 years old po yung father ko, so that's kailangan po talaga namin itong ituloy. Sa Wright Park, binihisa ng kapote ang mga kabayo na ibabalik daw sa kanilang kwadra. Isinara na rin ang public parks at inabisuhan ng ilang pribadong tourist spot na magsara. Pinalikas na rin ng CDRRMO ang mga nakatira sa landslide-prone areas gaya ng Barangay Dominican Mirador. Pag na-reach na yung oversaturation ng ating lupa, yun talaga nagiging problema namin. Kung ano naman na meron ng mga movements na yan na nakakatakot, of course, we will get out of the house. Inikutan din ng LGU ang mga bahaing lugar tulad sa Barangay Lower Rock Quarry dahil baka umapaw ang City Camp Lagoon. Ipinuwesto na rin ang rescue equipment. Naghanda na rin ang Philippine Military Academy sakaling kailanganin ang emergency response. Pia, ngayon hanggang mamayang madaling araw inaasahang mararanasan yung malakas na buhos ng ulan dito sa Baguio City. Kaya kanina nag-anunsyo na yung Baguio LGU na suspendido na yung klase sa lahat ng antas bukas November 18. Half day na rin yung pasok sa government offices maliban na lang doon sa mga may kinalaman sa emergency response. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Pia. Ingat at maraming salamat, Darlene Kai. Super typhoon pa rin ang bagyong Pepito na tinatawid ng Luzon matapos ng ikalawang landfall kaninang 3:20 ng hapon sa Dipaculao, Aurora. Pulitong namataan ang pag-asa sa nagtipunan Quirino at kumikilos pahilagang kanluran. Nakataas na yon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang central portion ng Aurora, southern portion ng Quirino at southern portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 4 sa natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, southern portion ng Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan at northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 3 sa southern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Ifugao, Mountain Province, southern portion ng Kalinga, southern portion ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Pangasinan, northern at eastern portions ng Tarlac, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan at northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands. Signal number 2 sa natitirang bahagi ng Isabela, southwestern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Kalinga, southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Norte, Zambales, natitirang bahagi ng Tarlac, northern portion ng Bataan, Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, northeastern portion ng Laguna at central portion ng Quezon. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, Bataan, Cavite, natitirang bahagi ng Laguna, Batangas, natitirang bahagi ng Quezon, northern portion ng Occidental Mindoro kasamang Lubang Islands, northern portion ng Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte at northern portion ng Camarines Sur. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible makaranas bukas ng light to moderate rains ang halos buong Luzon. Light to intense rains naman sa ilang lugar sa Davao, General Santos at Cotabato. Posible rin po ang pagulan sa Metro Manila. Bukod sa pagkain, maayos na matutuluyan ang kalbaryo ng mga taga-Laguna. Kaya ang mga nagsisiksikan sa mga evacuation center sa pasilyo na ng eskwelahan na natili. Nakatutok si Maki Polido.
dito po na-guide. Hindi alintana ang malakas na hangin, pumalaot pa rin ang ilang mangingisda sa Laguna de Bay sa Calambas City, Laguna. Kailangan daw kasi nila ng pang-ulam lalo na ngayong may bagyo. Sa Binyan City, sinundo na ng mga rescuer ang pamilya ni Heidelin. Pinasok na ng tubig ang bahay nila kaya kahit saglit pa lang sila nakakauwi matapos ang bagyong Christine, balik evacuation center na naman sila. Medyo mahirap lang talaga. May mga bata, hindi ka agad makaalis. Mahigit 5,000 nakatira sa gilid ng Laguna Lake ang siksikan sa mga evacuation center. Pero ang evacuation center sa Barangay de la Paz maaaring bahain tulad ng nangyari noong bagyong Christine. Kaya ang ilan tulad ni Lola Benita sa mga pasilyo muna ng eskwelahan magpapalipas ng gabi. Pagka po walang bababa na po kami. Pinaakyat lang po kami ng polis kasi may dadating po raw na bagyo. Baka po tumaas ngayong gabi. Marami sa mga evacuee halos 1 buwan na sa evacuation center dahil hindi pa humuhupa ang tubig sa lugar nila. Tulad ni Lola Carmelita na dumiskarte na at dinala ang sari-sari store rito. Wala nang nabili doon sa akin, kaya dito ko na rin dinala. Paubos na rin ang calamity fund ng syudad. Kaya pa naman kung ang pag-uusapan is yung pagkain, pag yung mga bahay ang nasira, that will be a bigger problem. Sa Noveleta, Cavite naman, ipinarada ng ilang barangay ang kanilang mga sasakyan sa mataas na bahagi ng kalsada dahil posibleng umapaw ang Ilang-Ilang River. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, natuto na umano at hindi na nagkikibit-balikat ang ilang nakatira sa mga bahaing lugar sa Quezon City. At nakatutok live si JP Soriano. JP. Kaya nga, Ivan, agad silang sumama sa preemptive evacuation ng barangay dito sa Barangay Silangan kahit hindi pa naramdaman ang malakas na epekto ng Super Typhoon Pepito bilang paghahanda nga sa bagyo. Kusang nagsilikas ang ilang residenteng nakatira sa bahaing bahagi ng Tagumpay Extension sa Barangay Silangan, Quezon City. Hindi po, ito member ko sa co-district. Habang maaga po, kasi mahirap po pag lumaki ng tubig na po. Isa sa mga naunang lumikas ang 8 buwang buntis na residente. Noong bagyong Christine kasi, lagpas tao ang baha roon at pahirapan ang pagsagip sa kanila. Para malaman po natin kung gaano kataas yung inabot ng baha nung bagyong Christine, tignan nyo po itong lumot na ito sa bahagi ng bahay na ito. At yan nga po ang pinangangambahan ng mga residente rito sakaling lumakas ulit ang ulan ngayong bagyo. Ayon sa mga residente, mahigit 5 taon nang hindi naaayos ang nasirang bahagi ng retaining wall na proteksyon sana nila mula sa katabing creek. Nakita naman po ninyo, sir, na gumuguho na po yung lupa. Ang sabi po nila, sir, aayusin daw po. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Quezon City LGU dahil daw sa maagang babala sa bagyo, sumunod sa preemptive evacuation ng mga residenteng nasa flood-prone areas. Good thing naman po, natuto yung mga resident na wala pang tubig. Sa Maynila, may mga kable ng kuryenteng gumigewang at may mga payong bumaligtad na. Kaya ang ilang residente nag-evacuate na rin. Malakas na hangin at malalaking alon ang naranasan sa Manila Bay sa Navotas. Ang mga mangingisda itinali na ang kanilang mga bangka. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation. Nakahanda na rin ang Marikina LGU.